Malaking good news to. Ito ang inaantay ng mga DDS. Ganito pala kagaling si Attorney Kaufman. Ayan, syempre itong balitang matutunghayan natin ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Legal team, yung pinaka-chief. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Ayan, syempre, suportahan natin yan si Sir Badong Arateles, ipagpatuloy natin. Yung chief counsel, yung pinuno ng mga abogado ni Pangulong Duterte dito po sa ICC. Antindi pala na record sa ICC, no? Bigla tayong nagka-good news. Alam niyo po, nawawala na talaga ako ng nanghihina na ako, no? Wala kasi ko ideya, akala ko lahat na napupunta sa ICC ay talagang yung convicted, no? Sa kagandahang palad ay hindi po pala, no? Ito po ay marami pala na ipanalo itong ating abogado ni Pangulong Duterte. Kaya maganda. Kahit papaano may mga positive po tayong nakikita dito po sa ating OSG Chief Legal Counsel ni Pangulong Duterte. Lahat ng good news ngayon, sa dami good news na dumarating kay Tatay Digong, yan pong good news na maganda po ang record. May mga high profile cases po pala to. Si Kaufman. Ano na ang pangalan nito ni Kaufman? No, matatandaan natin, no? Ang magiging abogado talaga, yung parang pinunong abogado ni PRRD dyan sa ICC is si Attorney Kaufman na sinasabi nga ni Sir Badong na maraming naipanalong kaso. Ba kung ganun, maganda talagang balita yun. Kumbaga, na kay Attorney Kaufman, nakasalalay kung ano ang magiging kapalaran. Pero syempre, umaasa pa rin tayo kahit papaano na yung mga tao na naging instrumento para madala si PRRD yan, sana ay lumambot naman ang inyong mga puso. 'Di ba? O, wag nyo na lang isipin yung politika. Isipin nyo na lang siguro yung edad na lang ni PRRD. Siguro may mga tatay kayo. 'Di ba? May mga tatay kayo, may mga lolo kayo. Alam niyo yung sitwasyon nila. 'Di ba? Ngayon, kung sinasabi niyo sa isip niyo, maangas kasi si Duterte. Kung makapagsalita, ganito, ganyan. Huwag nyo na rin tignan yun. Dahil alam nyo na ganun talaga si Tatay Digong. No? Talagang ganun siya magsalita. Siguro naman yung mga kaibigan niya na bumaliktad sa kanya, na nakakakilala sa kanya, is alam nyo naman sa sarili nyo na ganun talaga si Tatay Digong. Pero hindi nyo pa rin maitatanggi sa kabila nun yung mga sinasabi niya. Siyempre, yung edad na lang niya. No? Kaya nga sinasabi sa inyo kung gusto nyo siyang ireklamo, kung gusto nyo siyang kasuhan, pwede naman dito sa Pilipinas, pwede siyang litisin. At least dito, mas mababantayan siya ng kanyang pamilya, mas makikita siya. 'Di ba? Mas maaasikaso siya. Hindi naman tatakbuhan ni PRRD yung kaso na gusto nyong ikaso sa kanya. 'Di ba? Na yung extrajudicial niya, mga ganyan-ganyan. Hindi niya tatakbuhan. Si PRRD, haharapin niya naman yan. Kaso nga lang, hindi na dapat dyan sa ICC dahil napakalayong lugar niyan. At isa pa, hindi si PRRD, kung sinasabi niyong dapat sa ICC, bakit? Sino ba yung mga sinasabi niyong naging biktima daw ng ICC? Di ba mga Pilipino? No? May mga banyaga bang naging biktima si PRRD? Di ba wala? So yung usapin na yan, yung reklamo na yan dapat sa Pilipinas ginagawa. At kung hahatulan si PRRD, dito din sa Pilipinas yan hahatulan. Hindi sa ibang bansa. Yung chief, sino na nga to? Nicholas Kaufman. Isa po siyang British Israeli lawyer. Maganda pala record ng mamong to sa ICC. Halos lahat ng hinawakan niya naipanalo niya, no? So maganda. Kahit paano matutuwa po. Pero kayo, sa tingin niyo mga katunay, kayang-kaya kaya ni Attorney Kaufman to? Di ba? At least may makakatulong si Attorney Medjaldea.
Kaso nga lang syempre, si Attorney Mijaldea, alam natin may edad na rin. Pero malaking pasasalamat natin lahat kay Attorney Mijaldea. Dahil sa kabila ng mga nangyari sa kanya, syempre nahilo siya, nawala siya ng malay, parang nanibago yung katawan niya sa klima, syempre ganun pa yung edad niya, talagang hindi niya iniiwan si Tatay Digong. Bihira makatagpo ng mga ganyang klaseng kaibigan na sa oras ng kagipitan talagang sasamahan ka, mapalapit o mapalayo. Good news po, ito pong kanyang legal team, isang British-Israeli lawyer, ay maganda po ang kanyang record pagdating po sa ICC. Nananalo, championin po, hindi pa po natatalo to. Aba, Magaling po siya. so meron tayong malaking pag-asa mga katunay na si PRRD. No, sana nga si PRRD ay makamit niya ito. 'Di ba? Manalo sana siya sa kaso at makauwi na siya dito sa bansa natin. Maipanalo sana ni Attorney Kaufman. No? Attorney Kaufman, pag naipanalo mo si PRRD, ibibili kita ng pansit Malabon, ipapadala ko sa iyo diyan. Nabutasan ang kanyang mga kalaban dito po sa tinatawag nating yung mga prosecutor, no? Nananalo po siya sa legalidad sa technical. Marami pong mate-technical dito kasi na nga yung sinabi ni Mijaldea, siyempre paglalaban nila yan, ikalawa jurisdiction. Usapin po ng jurisdiction. Wala pong talo. Kabilang sa kanyang mga inabogado, ito pong isa, yung pinakatampok niyang inabogado ay yung siya po ay naging abogado ni Jean-Pierre Bemba, Vice President ng Democratic Republic of Congo. Tignan niyo po kung ano po ang kanyang, na-convict po siya noong 2016 si Bemba ang kaso niya po ay war crimes and crimes against humanity. Yun, mabigat yun. Tindi, no? War crimes. Mabigat yun. Yun po kasi talaga ang nililitis Yun naman ang dyan ng ICC. sa ICC, war crimes po. Hindi naman yung kay PRRD, hindi naman war crimes yun. Diba? Halos gumawa na nga lang, parang gumawa na sila ng mga usap-usap na kunwari marami naging biktima. Kaya nga international Hindi, tsaka malaki ang laban ni PRRD, tsaka malaki pag-asa ni Attorney Kaufman. Kasi unang-una, pwede nila talagang, wala naman jurisdiction ng ICC sa Pilipinas eh. Hindi naman sila pwedeng mandakma ng tao, hindi sila pwedeng mandakma ng Pilipino. Dahil wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Si PRRD dito sa Pilipinas dinala dyan. Diba sapilitang dinala dyan. Hindi naman ginusto ni PRRD na dalin siya dyan. Diba? Hindi nga nila binigyan ng pagkakataon na makapaghanda yung tao. At least may So gera. lalabas nun, sapilitan. So ito po, siya po ay na-convict. Ito pong si Jean-Pierre Bemba. Pero dahil sa husay ng abogado natin, napawalang sala po siya. Aba, No? Napawalang sala itong galing. si Bemba. O partida na yan ha. War crimes ang kaso nun. Napakabigat nun. Napakatindi nun kumpara sa kaso kay PRRD. Diba? Congo sa appeals chamber ng ICC. Isa pa po ay si Eli Mokom Gawaka. Siya naman po ay isang militia leader from Central African Republic. Ano po ang akusasyon sa kanya? Again, war crimes war and crimes crimes na against humanity. Napupunan niyo po, yung crimes against humanity sa mga kaso sa ICC ay involved po yung mga war. May gera po Puro dapat. gera. Pucha, kaya nga Kasi si PRRD, nilagyan mo pa kasi ng drug war. Dapat ano na lang puksain. Yun na lang yung ginawang proyekto ni PRRD nun Puksain ang mga walang ya. Diba? Kasi baka isipin na ICC, war yan Parang pinalabas sa ICC, war. Nakakita tuloy sila ng butas Di ba? War against humanity, lagi po siyang kakibat o katambal lagi ng war crimes. At dahil naprotektahan niya, no? Inatras po ng prosecutor yung kaso dito kay sino na nga sinabi ko, Eli Mokom Gawaka. O yung anak naman po ni Gaddafi, si Aisha Gaddafi. Ganun din po, no? Successfully protecting her legal rights despite no formal ICC charges being filed against her. So,
Kasi Malalakas yun, mga katunay, ha? Yung mga pinagtanggol ni Kaufman, yung mga naipanalong kaso ni Kaufman, di ba? Partida na, war crimes pa yung kaso. Di ba? Matindi. dahil nga pinagkaisa nila si Gaddafi, di ba? Yung anak niya na magmamana ng mga kayamanan ni Gaddafi, ay pagtanggol niya rin. Ayan, naprotektahan niya yung mga rights ng anak ni Gaddafi. Sino pa ba? Dami, no? O yun po Basta-basta ang mga kaso. tampok na pangalan, 3 ang naipanalo nitong tao na to. So, nasa magandang kamay tayo. Yeah. Samantalang yung prosecutor ay binoto lang yan. Binoto lang po yan ng mga membro ng ICC na bansa. So, titignan po natin kung gaano talaga kahusay itong abogado ni Tatay Digong. Yan. Kaya, good Kumbaga, na kay Attorney Kaufman na lahat ng pag-asa, no? Kumbaga, syempre bukod sa pagdadasal natin, no? Bukod sa paghiling natin sa taas na si PRRD ay matulungan. Syempre, gawin din sana niyang instrumento at ito na nga si Attorney Kaufman na maging instrumento niya para mas makatulong kay PRRD. Para si PRRD ay mapawalang sala at makauwi na dito sa Pilipinas. po, di ba? Yan, dapat makakuha tayo ng mga good news. Kahit po sunod-sunod na bad news. Okay. Sa madaling salita, may nananalo pala. ako natuwa eh. Kasi akala ko akala ko lahat ng mga kinasuhan sa ICC na convict. Ang dami palang napapalaya din, no? Ang dami rin palang hindi natutuluyan ng kaso. Isa lang po, no? Yung mga kaso po natin naririnig sa ICC, panay involved po lagi may war. Alam niyo po kung bakit? International. At least 2 nationality. No? At least 2 nationality yan. Ito po very internal. Pilipino ang pinaghinalaan, ang suspect. Pilipino ang alleged biktima. Sa Pilipinas po naganap lahat ng krimen. Ngayon nga may mga lumalabas na mga haka-haka, mga chika-chika na ganto ganyan, ganto ganon, mga chismis. Syempre sa tabi-tabi tayo'y nakikisagap. 'Di ba? Na si Bato de la Rosa, si BP Sara daw. Tapos meron pa ng mga nababanggit na susunod na aarestuhin dyan at dadalhin dyan sa ICC. Aba, grabe naman. No? Talagang si BP Sara ayaw tigilan, no? Kakasuhan na dyan sa ICC tapos gusto pa ipa-impeach dito. Parang gusto nyong ituhit combo si BP Sara. No? Talagang nakikita natin dito kung gaano sila katakot sa mga Duterte. Yun lang yung masasabi natin, natatakot kayo sa kanila eh. Kasi kung hindi kayo natatakot sa kanila, no, gaano ba naman yung mga salitang sinasabi lang nila sa inyo, bakit nyo siseryosohin? 'Di ba? Alam nyo naman siguro sa sarili nyo na hindi naman kayang gawin ng mga Duterte at hindi naman nila gagawin yun. Kung ano man yung mga nagiging bantado sa sinasabi sa inyo. 'Di ba? Alam nyo kasi kung gano'n ang utak ng mga Duterte, gaya nung sinasabing pag-aanuhin nila, 'di ba? Yung mga kalaban. Dapat nung panahon pa lang ni PRRD, no? Dapat sila Dilima, sila Robredo, sila Trillanes na eliminate na 'yan. Kaso bakit hanggang ngayon nandito pa sila Trillanes, tumatakbo pa ng mayor kahit talo na. O si Lenny, kita nyo naman nandito pa, tumakbo pa ng presidente kalaban ni BBM. O di ba? Walang nangyari sa kanila. Kita nyo na ba kay Dilima? Si Dilima ba? May nangyari ba sa kanya sa kulungan? Wala. O di ba? Nakalaya pa si Dilima. O tumatakbo pa ngayong senador. O bukod pa doon, ang dami pang mga bumabatikos kay PRRD na mga buhay pa. So yung sinasabi ni PRRD ngayon, o sinasabi ni BP Sara na may mga sinasabi sila na ano yun namin kayo, ganito. Sa tingin nyo magagawa nila yun? Hindi naman ganun kataka yung mga Duterte. Diba? At ang problema pa po nila ngayon, ito po, nag-uutos si President Duterte hindi po bilang mafia leader, hindi po bilang criminal syndicate. Si Tatay Digong po ay nag-uutos bilang presidente. Ang war on drugs ay bahagi ng kanyang plataforma. At ang war on drugs, 'di ba? Bahagi ng plataforma niya talaga dahil alam natin na yan ay naging isa sa pinakamatinding problema ng bansa natin. Ang kinakalaban ni PRRD ay ang mga adik. Ang mga taong pumipinsala, pumupuksa at namemerwisyo sa mga taong bayan. Pinagtatanggol niya yung mga inosenteng tao.
Ngayon, kung may mga nadadamay na sinasabi nilang nadamay sa war on drugs na hindi naman kasama doon at mga inosente, sigurado ba kayong si PRRD ang may gawa nun? Hindi kaya ang mga gumagawa nun yung mga taong gustong sumira ng war on drugs ni Tatay Digong? 'Di ba? Hindi nyo ba naiisip yon? 'Di ba? Kaya si PRRD wala siyang ginawa na krimen dito sa Pilipinas, no, na matindi gaya ng mga war crimes na mga nirereklamo diyan sa ICC, na yung buong taong bayan ay naapektuhan. 'Di ba? Buong taong bayan is na perwisyo, buong bansa ganto nasira. Hindi, walang bansa na hindi nasira ang Pilipinas kay PRRD. Halos lahat pa nga ng tao ay natuwa. Kaya kita nyo yung dinala nyo si PRRD diyan, halos lahat ng tao ay nagdala mahati. 'Di ba? Halos lahat ng tao nalungkot, halos lahat ng tao pinaglalaban siya. Hindi nyo ba nakikita yung kagandahan ng ginawa niya? Kung si PRRD ay merong ginawang hindi maganda rito sa Pilipinas, hindi para ganyanin siya ng taong bayan. Baka nga sinusuka na yan. Kung sakaling may ginawa talaga siyang masama, yung mga ibinibintang nyo sa kanya, kung ang mga binibintang nyo ay may katotohanan. Hindi dapat nag-aaksaya ng panahon yung mga kababayan namin, yung mga kababayan natin na magsalita, mag-rally, magpuyat, 'di ba? Hindi matulog, magtiis sa init ng araw para sumigaw na free PRRD. PRRD pabalikin sa Pilipinas, hindi na para ganun. 'Di ba? Hindi para mag-rally pa sila kung talagang masama ang ginawa ni PRRD. Kaso alam ng taong bayan na maganda yung naging adhikain ni PRRD, kaya siya pinaglalaban. Diba? Dapat makita din ng ICC kung paano pinaglalaban ng taong bayan si PRRD. Diba? Kasi ang taong nakaperwisyo sa isang bansa, hindi na para suportahan at mahalin ng mga tao yan. Nakikita naman natin yung mga presidente sa ibang bansa o yung mga minister, yung mga hari sa ibang bansa na umaabuso sa lugar nila, sa bansa nila. Kita nyo naman kung paano parusahan ng taong bayan, kung paano batuhin na mismong sila pa yung kumikitil ng buhay doon sa, 'di ba? Pero kay PRRD hindi nangyari 'yun. 'Di ba? Walang gumanon sa kanya dahil nagustuhan ng tao kung ano yung ginagawa niya at alam ng mga tao na kumakampi sa kanya at nakikisimpat siya na tama yung ginawa niya. Tumutupad sa kanyang ipinangako nung siya'y nangangampanya. Dito po baliktad. Sa Pilipinas lang, no, na nangampanya, sabi niya magko-conduct siya ng war on drugs. Nung naging presidente, nag-conduct nga ng war on drugs at naging matagumpay. 90% po ang approval rating ni Tatay Digong, o 89% something. Siya po ay Sabi nga, ang Pilipinas daw, drug free na eh. Magiging drug free yan pag di mo hinuhuli. Campaign promise niya yan. Correct. Pinangako niya yan na lilinisin niya ang Pilipinas sa droga. Nung tinupad niya yung pinangako. Kaya nga siya nanalo eh. 'Di ba? Yun din ang nagdala kay PRRD bukod sa pangalan na Duterte. Ang pinakamalaki din na naging ambag diyan dahil dun sa gagawin niyang kampanya na yan, sa war on drugs na yan. Yun talaga ang inabangan ng mga tao sa kanya. No? Kaya mas lalo siyang nagustuhan. Natuwa po ang mga tao, mahal na mahal siya. At dahil dyan, ngayon, inuusig siya sa kanyang pagtupad, sa kanyang campaign promise. Kaya siguro dapat ngayon, pag naging politiko ka, dapat walang yaka na lang. Dapat yung ano ka na lang, abusado, kurakot ka. Basta tagal ka pa siguro sa pwesto eh. Baliktad eh. Di ba? Kaya kung sino po yung mga hindi tumupad, 20 pesos na bigas, 1 million pabahay. Itutuloy ko ang mga proyekto ni Digong. Yung mga hindi po natupad, yun po yung magbobotohan na, yung 20 pesos, wala pa rin. Baliktad po eh. Wala kayong pakialam. ICC, wala kayong jurisdiction. Ngayong araw na to, pinagdiriwang natin ang ika-6 na taon na pagbaklas natin sa ICC. 6 na taon na tayong bumaklas sa ICC. Labas na tayo dyan. 6 na taon na tayong hindi miyembro. Paano kayo magkakaroon ng jurisdiction? Mismong si OSG, Solicitor General Minardo Guevara, ayaw i-represent ang mga hindi siya gumalaw ng BBM. Hindi niya pinagtanggol eh. Hindi niya kayang ipagtanggol yung mga tao na nagpatupad o ibinigay yung citizen ng Pilipinas. Kita niyo naman si Soljen, kung talagang alam niyan tama yun, dapat pinagtanggol niya na yung mga yan. Yung mga kumuha kay PRRD. Yung mga umano.
'Di ba? Kaso nga lang hindi siya nagsalita eh. 'Di ba? Hindi siya nakisali na. So ay ibig sabihin, alam niyang mali. Isang entity na hindi natin dapat kinikilala. Magkakaroon po sila ng mga kaso, correct. Lahat po ng yan, magkakaroon po ng may mga nilabag po sila. Nilabag nilang konstitusyon ng Pilipinas. Sabi nga, tama rin naman, walang kaugnayan dun sa kaso sa ICC. Correct. Magkaiba po yung mga judge. I-judge po sila dun. Depende sa, ngayon pa lang, nakikita na natin, dalawa na po yung nakita ko na iniangal. Yung isa po, Yes. inangal ng ginagamit yung kanyang anak. Tatay mismo yung umangal. Abogado yata yung tatay. Yung isa naman po, panahon na ni BBM namatay yung anak. Paano mo magiging AJK ni Duterte yun? Panahon na ni BBM namatay yun. Si Aling Sheila. Meron pa nga yung buhay pa eh. Nakapag-comment pa nga siya eh. Ba't nandiyan yung litrato ko? Parang gano'n. Ibang klase talaga. Aling Sheila, okay ka pa ba? Si Sheila sumikat eh, no? Baka maging artista yan, kunin sa Batang Quiapo si Aling Sheila. Sikat na sikat pala si Aling Sheila, kaya tawa ako ng tawa. Ito pala yun. Ito pala yung istorya ni Aling Sheila. Okay. Kaya Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Badong Arateles na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.